Isang magandang mga kapatid at tayo nagpasalamat sa Panginoon sa pagkakataon ito makapag-aral ng salita. Tayo ba sandaling manalangin? Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan niyo nga po kami sa inyong patuloy na pagtuklas ng inyong pong mga yaman sa pamagitan po ng pag-aaral ng inyong salita. Higit Panginoon, maunawaan namin ang paraan ng inyong pagliligtas. Salamat po sa araw na ito. Patawarin niya po kami sa lahat ng pagkukulang mga pagkakasala. Gawin niyo po kami kaaya-aya para patapat sa inyong harapan. Ito kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, isang magandang umaga sa inyo. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay hango po sa aklat ng Roma 6:23. Ito nga po ay isang presentasyon, mga kapatid, ng paraan ng kaligtasan ng ating Panginoon ayon po sa one verse na Romans 6:3. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma 6:23. Ano po ito, mga kapatid? Kung atin po makikita na una yung salitang kabayaran. Ano pa ang ibig sabihin ng kabayaran ng ating mga kasalanan? Ibig sabihin ito, mga kapatid, ito'y katumbas ng iyong ginawa. Ang kasalanan, mga kapatid, ay ang mga bagay na naghiwalay sa Diyos. Anumang mga bagay na hindi nabigay sa kanya ng kaluguran. Ang kasalanan ay higit na pag-uugali kaysa gawa. Ito'y maaaring ugaling pagkamuhi o kaya ay pagbabaliwala sa Diyos. Kamatayan, mga kapatid. Ang kamatayan ay isang paghihiwalay. So sa Biblia, mga kapatid, ang kamatayan hindi lang po yung nawalan ako ng tibok ng puso o hininga. Ibig sabihin po nito na dahil nga po sa ating mga pagkakasala, tayo po ay naihiwalay sa ating Diyos. So ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, dahil sa ating mga maling gawa, tayo po ay naihiwalay sa Diyos. Hindi lang po yun. Maging ang ating minanang kasalanan, yun pa lamang ang naghiwalay na rin ho sa atin sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, ayaw ko niya sa mga kasalanan. Wala ko siyang kinalaman. Pero tingnan ho natin patuloy, mga kapatid, ang plano ng Diyos. Bagamat siya'y banal, ang pag-ibig niya nananatili sa tao. Pero ang pagkamuhi ng Diyos ay patuloy na nandoon sa kasalanan ng tao. Ngunit, yan, napakaganda sa ating talata. Ano po ito, mga kapatid? Ang tao at ang Diyos, ito po. Tayo po ay patungo dapat sa impyerno dahil wala akong paraan na tayo ay makatawid sa Diyos. Pero salamat sa salitang ngunit, mayroong pag-asa. So kahit po ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, meron tayong pag-asa sapagkat may plano ko ang Diyos na maganda para sa atin, sa Kanya nagtitiwala. Ano po yun, mga kapatid? Ang kaloob ng Diyos. Ano po ba ang kaloob ng Diyos? Ang kaloob ay ibinibigay bilang pagmamahal, hindi dahil sa ginawa ng pinagbigyan. So, kung tatanungin mo nga yung sarili kung kailan ka nakatanggap ng kaloob o regalo, maaaring sabihin mo nung birthday mo o noong Pasko. At ang tanong ko naman sa iyo, kapatid, bakit ako hindi binigyan nung nagbigay sa iyo? Simple lang, mga kapatid, wala kaming relasyon noong nagbigay sa iyo. Ay sabihin, wala rin pong pagmamahal sapagkat hindi kami magkakilala, wala kaming koneksyon. Sa Panginoon, mga kapatid, ganoon din. Ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa ating mga kapatid, ang kaloob, ibig sabihin, ay bunga ng relasyon at bunga ng pagmamahal. Hindi po ito pinaghirapan. So mga kapatid, yung ating pag-asa ay wala ako sa ating sarili. Ito po ay sa ating Panginoon. Yan, napakalinaw. Ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos po ang gumawa ng paraan. Ang Diyos ang nagbigay ng kaloob. Hindi ho natin pinaghirapan, kundi ito po ay kaloob ng Diyos. Dahil nga po sa ating sarili, tayo po ay makasalanan at walang pag-asa. Ano po kanyang pinagkaloob? Buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay maranasan ang buhay na kasama ang Diyos magpakailanman. So ibig sabihin, kung ang iyong relasyon sa Diyos ay nanumbalik dahil sa iyong paghisisi, pananampalataya,
mag-aagapay yun mga kapatid, ang pananampalataya at pagsisisi, maaari tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Balikan natin, ito nga po'y kaloob ng Diyos. Hindi sa ating sariling gawa. At kung papansin ninyo, ang salitang buhay na walang hanggan, napakaganda. Ito po'y pangako ng pangwalang hanggan. Ibig sabihin po, hindi nawawala at hindi napuputol ang ating pong magiging kasiguruhan na kapili ka ng Diyos magpakailanman. Kaya nga kapatid, pag ikay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo at ikaw ay nagsisi ng iyong kasalanan, ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. At ito po ay sa pamamagitan lamang muli ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo ang tanging daan patungo sa kalangitan. Siya lang po ang karapat-dapat na kumuha ng pasanin ng kasalanan at akuin ang isang walang kasalanan, ang siyang namatay para sa ating makasalanan at hindi na natiling patay, siya'y muling nabuhay. Kaya mga kapatid, napakaganda ng talatang ito na tayo tinuturuan na ang ating pong kaligtasan ay sa ating Panginoon. Yung kalagayan natin na hindi maganda ay nagkaroon ng pag-asa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang nag-iisang at tanging anak ng Diyos. Mga kapatid, wala akong ibang pangalan sa ilalim ng silong ng langit na sukat nating ikaliligtas, kundi ang ating Panginoong Jesus. Wala ibang tagapamagitan sa tao at sa Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, salamat sa Panginoon na ang ating kaligtasan ay wala ko sa ating relihiyon, kundi sa ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Pero mga kapatid, mahalaga na si Jesus ay hindi mo lang tagapagligtas, kundi siya ay iyong Panginoon. Kasi nga mga kapatid, yung kanyang kapangyarihan ng pagliligtas sa iyo ay ito rin po ang nagtuturo sa iyo, nabigyan ng kalakasan na gawing Panginoon si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus ang may control ng iyong buhay. Kaya maraming taong sasabi, Kristiyano naman ako. Pero mga kapatid, makikita mo iyon sa pamamagitan ng larawan na pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ang totoong naligtas ay nagpapasako sa pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay nila. At kung sabihin mong ikay may buhay na walang hanggan, pero si Kristo naman ay wala pa rin sa iyo, sabihin hindi pa rin siya nangunguna sa buhay mo, ay baka nga kapatid, hindi mo naunawaan ng kaligtasan sapagkat ang tunay na naligtas ay si Jesus ay ang kanyang sinusunod bilang Panginoon ng kanyang buhay. Si Jesus ang may kontrol ng kanyang buhay. Mga kapatid, ihayag ang iyong kasalanan sa Diyos at isuko ang iyong buhay sa Kanya. Mga kapatid, yan po ang napakaganda na dapat nating gawin. Kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, wala pa si Kristo sa iyong puso, sa iyong buhay, mga kapatid, mayroon kang pag-asa. Gaya namin na tumanggap lamang ng kagandahang loob ng Diyos na aming napahayag ang aming kasalanan, pagsisisi, kami po ay napatawad at nagkaroon ng kakayahan sa tulong ng Diyos na sumuko sa kanyang kalooban na si Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Bakit hindi ka magpasya ng ganyan din kapatid? Hindi ho relihiyon ang usapan, kung hindi relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Maaari kang manalangin ng ganito. Panginoon, inaamin ko na ako ay nagkasala at hindi nararapat na makasama ka dahil sa aking mga kasalanan. Ngunit ako ay nananampalataya na si Jesus ang nagbayad ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala at tatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kung yan ang iyong panalangin, ikaw po ay diringgin ng ating Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat at sana naunawaan mo ang simpleng mensahe ito na nakuha po ni Pastor sa pagtuturo ng one verse na ibinibigay ho natin ng libre, ay ito po nabigay din sa atin ng libre. Tayo po ay sandaling at manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang dalangin po namin na ang pagpapakita po ng mga paraan na ito ng pag-unawa ng iyong salita ay magkaroon ng bisa at kapangyarihan sa mga nakikinig at totoo ng video na ito. Patawad nga po, Ama, sa lahat ng mga pagkakasala at pagkukulang at tulungan niyo nga po kami na maunawaan pa ang inyong pagliligtas. Ito aming samo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Mga kapatid, muli isang magandang araw sa inyo at dalangin ko na yung simpleng presentasyon ng mabuting balita ay inyo pong naunawaan at maaari niyo pong maibahagi sa iba. Ito po ay hango sa one verse na pag-aaral ng talata ng Roma 6:23. At ngayon mga kapatid na tayo nagkapatuloy sa panahon na ito na may pandemya pa rin. Ang dalangin ko po ay patuloy tayo mag-ingat. Mga kapatid, kung di naman kailangan lumabas, ay stay home. So stay safe mga kapatid. Stay healthy, have your exercise, eat nutritious food. Mga kapatid, sleep well, ample hours siguro, mga 8 hours kung kaya naman. And mga kapatid, mahalaga din po na magpatuloy sa pananampalataya. Keep your faith, mga kapatid, by sharing your faith. So isang magandang araw sa inyo at pagpalain kayo ng ating Panginoon.